only exclusive to all Filipino artists. So, kung kayo na-invite, maswerte kayo kasi talagang wala kayong gagastusin dito. And anyway, para makabigyan kayo ng overview kung talagang legit to at paano yung galawan dito sa Paras or sa NIR, sa mismong ecosystem ng NIR, simula pa lang, ito po yung overview or orientation workshop po natin. So, start na po tayo. Yan. So, ito po yung program natin, prayer and welcome remarks. Since wag na lang tayo mag-prayer kasi medyo malilate tayo ng oras. Since nakapag-introduction na din po si Miss Kurinay, i-skip na din po natin to. So straight to ano na po tayo, agenda natin. So to all new here, sa mga newbies, syempre tatanong nyo, ano po yung Near Wallet? Paano po gumawa ng Near Wallet? So, ang Near Wallet po ay para siyang GCash. Wait, paano ba mag-next? Yan. So, Near Wallet is like GCash but connected to many platforms that builds the whole ecosystem of Near Protocol blockchain. So, once na magkaroon ka ng Near Wallet, ma-activate mo siya, pwede ka na makapag-ipon ng pera pag nakabenta ka sa mga platform or naglaro ka sa ibang platform na sakop ng Near. So, it's your own wallet where you store your crypto earnings or your Near tokens. Kasi yun yung pinaka, natin, Near coins, kumbaga tawagin ng lahat. Which is converted to real financial earning. So, talagang kikita kayo ng pera dito. Literal na pera talaga. Pero yung cryptocurrency kasi hindi siya nade-detect, which is no taxes. So, talagang maganda to. And also, it's your personal baby. So, bantay-bantayan nyo rin yung wallet nyo kasi talagang, as in wallet, mahalaga yan. So, una, pag gagawa kayo ng Near Wallet, punta kayo sa site, sa Google, search nyo sa Google ng wallet.near.org. Type ko lang sa natin, chat box. Wallet.near.org. Wait. Sensya na po. Mag-isa lang ako. Ayun, salamat Sir Ruben. Salamat po. Ayun po. Yung site na yan, which is accessible sa lahat, pwede nyo ma-search sa Google yan. Next. Ayun. So, ayan yung makikita nyo sa Google. Yung pinaka-unang lalabas, Near Wallet. Click nyo lang yan. Tapos, may mga warning lang siya na ito, tulad na nasa gilid, at least 0.2 Near na kailangan yung ilagay or ipondo, which is kami nang pong bahala, yung mga pioneers. Lapitan nyo lang po kami para mapondohan kayo. Tapos, pwede na kayong mag-start, ma-activate niyan. Agree and continue, then lalabas tong part na to. So, paglabas nito, dito yung ilalagay nyo yung pinaka-ID nyo. Yan yung parang pinaka-pangalan nyo, name or pseudonym nyo sa mundo ng Near o sa mundo ng cryptocurrency kung kayo bahala. Ngayon, ito, example ni Miss Raven to. Ito yung pangalan niya, arisa.near. So, every Near ID, lagi may .near yung huli. Kaya, kailangan yung maging para bang unique. Tapos, makikita nyo dito sa gilid, yung kanyang rules. Lowercase characters, digits, and characters can be used as separators, yung underscore tsaka yung dash. Yung mga bawal lang sa ID, yung at, tapos yung dalawang characters lang, which is parang ang weird, bakit dalawang characters lang? And
64 characters, which is weird din. Ayan. Yun yung bawal. Next is, okay, ako naglalag po. Yan. Next is yung security account. Pagka-reserve mo ng account ID, hindi mo na siya mababago. Okay? Paki-remember po yun. Yun at yun na yun. Ngayon, the next po dito is, tatanong sa inyo, magtatanong ang anong pipiliin mong recommended security ng account mo, which is yung tatanong niya yung for backup, ano mo siya, parang passwords ba, ganun. Ngayon, dito inaano namin yung passphrase. Itong passphrase. Once na mabuksan mo yan, may continue mo siya, may lalabas dyan na 12 words, which is kailangan nyo yun. Dapat i-screenshot nyo yun or i-note nyo sa notebook, sa journal nyo, kahit saan man na mapaglalagyan, pagtataguan nyo. Kasi need nyo yun. Kasi pag maglalagin kayo sa ibang device, yun yung pinaka-password nyo. Okay? Wag na wag nyo kakalimutan na i-screenshot yung passphrase, yung 12 na words. Basta nakita nyo yung 12 na words after ng step by step. Tapos, meron ding option na pwede ka na rin maglagay ng email or phone number. Pero suggest ko sa inyo, email. Pagkalagay nyo ng email, check nyo kaagad sa email na nilagay nyo, dun sa link dito, para ma-verify. Kasi may mga naglagay nga ng email, nila chinek sa email na ilagay nila dito, nag-expire yung verification, hindi na niya mabuksan yung near wallet. Buti na lang, bukas pa yung near wallet niya sa laptop. So, ayun. Paki-remember po yun, yung passphrase, legit na parang password mo siya. And email is your second backup para mabuksan pa yung near wallet mo. Sayang naman kung ang laki-laki na ng laman ng near wallet mo, mawawala lang dahil di mo siya mabuksan. May stock up lang. Ngayon, notes, ayun nga, notes to remember, make a unique and recognizable, unchangeable near ID. So sa akin kasi twin blade, nag-stack up na siya sa utak ko. Tapos nilagyan ko ng PH kasi sa YouTube merong 4 na twin blade. So naglagay na lang ako PH. So unique ako. Then make a copy of notes or of your 12-word seed or passphrase, yun yung sabi ko kanina. And enable your email address for backup. Okay, paki-remember po yun. Next ay yung profile verification. So, ayun. Ito, dito na tayo papasok sa another site, which is paras.id. Yung pinaka site niya. So, search nyo lang din sa Google, paras.id. So, ang pagbe-verify sa Paras is medyo madali lang. Ang medyo mahirap lang doon ay yung paghihintay. Kasi manually nila at randomly nila bine-verify every artist na nag-apply or pumapasok, nag-aano ng account. Kasi public na ang Paras. So profile verification, so when you have already activated your NIR, which is napondohan na namin ng 0.2 NIR, yun lang yung pinaka-minimum na kailangan mo kasi ang 0.2 NIR is almost like 20 pesos lang sa peso. So once na ma-activate yun, pwede ka na makapagbukas ng account or account sa Paras at i-fill upan mo na yung profile mo doon. Wala kang gagastusin talaga, promise. Tapos, first step para ng profile mo sa sa Paras, dito nyo bubuksan sa gilid yon. So makikita nyo yung, wait lang, sige, papakita ko yung picture na buo. Uy. Ayan. Dito mo nyo makikita ito, yung pagbukas nyo ng Paras ID, kulay blue na bilog dito, which is bago pa nga lang kasi kayo. So pipindutin nyo yun, diba? Tapos, i-edit nyo yung profile nyo. Dito lang makikita yon. Edit profile. Then, pipilapan nyo yung bio nyo, which is pagpapakilala nyo sa mga collectors
or kapwa artist, link ng portfolio nyo or page, FB page, kung may ArtStation kayo or Upwork, kahit saan man, kung saan man nyo nilagay yung yung compilation ng inyong art, mga gawa. Pwedeng sa Google Drive, pwede din yun. Ngayon, yung Weibo, bago pa sa akin yung Weibo, hindi ko alam kung ano yung Weibo. Pero parang site din siya for portfolio din. And Instagram, syempre sana may Instagram kayo kasi ako talaga mas ako sa Instagram noon. Tapos Twitter. Sa Twitter, kailangan nyo ng Twitter talaga kasi doon kayo magma-marketing. Hindi kayo kaagad mapapansin, lalo na kung bago kayo, kung wala kayong Twitter. So, yun. So, ito yung example ng profile ko. Tapos, syempre, dapat meron din kayong profile picture. Kailangan nyo lagyan ng profile picture. Ang weird kasi pag wala kayong profile picture. Then, save. Para, yun yung first step sa pagpapa-verify. Okay. Second step is mag-join kayo lahat ng social media. Tulad nga sabi ko kanina, Twitter, Instagram. Tapos merong, kung nakinig kayo sa meeting kahapon, kung nandun kayo sa meeting kahapon, kagabi, may mga sinend na link para sa mga social medias ng NIR. And doon pag-connect mo sa mga social medias ng Paras. So, usually, active ang Paras sa Telegram at sa Twitter. Tapos may sariling Discord ang Paras. So, dun kayo mag-join. Need nyo rin mag-join yun. Once na pagbukas nyo ng paras.id, ng site ng Paras, is sa pinakababa, i-scroll down nyo lang. Makikita nyo dun yung mga link ng social medias nila. Click nyo yung Discord, tapos mag-join kayo. Kung wala kayong Discord app, mag-download na kayo kasi talagang need nyo yan. Twitter, Telegram, IG, Discord, need nyo yan. Tapos, pag nakapag-join na kayo ng Discord, sa Discord, meron dun, sa Paras Discord, meron dun unang-unang sa ibabaw pa lang ng channel niya, nakalagay, hashtag how to be verified. So, doon may pipil-upan kayong document. Pipindutin nyo lang link, lalagay nyo yung NIR ID nyo, pangalan nyo, pati yung portfolio nyo, yon pati portfolio nyo, which is yung link kanina na sinabi ko, link ng inyong compilation ng art. So, mas maganda, siguro, mas mabilis. Pero, tulad nga nasabi ko, randomize nila, bine-verify. So, we cannot ensure to you kung gaano katagal. Kasi merong inabot na 1 buwan, may inabot ng 3 buwan, merong inabot lang ng 3 araw. So, swerte yan lang talaga. Pero, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi nga, kahit hindi ka pa verified, makakabenta ka. Kasi nga, may Twitter. Okay? Tsaka may Discord. Ngayon, yung last step, syempre, dapat kumpleto lahat. Last step is kailangan mo mag-mint or mag-create ng card, which is doon mo ilalagay na yung mapipili mong arts na gusto mong ilagay. So, balik ka ulit dun sa may profile mo, yung icon ng profile mo, dun lalabas to ulit na itong overview na to, tapos lalabas yung create card. Makikita nyo yung create card. Click nyo lang siya. Then, makikita nyo na ito yung makikita nyo. Sa pag-create ng card, syempre, since bago kayo, kailangan nyo maggawa ng collection. Okay? Collection is parang sa Facebook, yung album. Compilation ng mga cards or art. Depende sa tema. So, kung mapapansin nyo, may iba-iba akong collection dito. May Voxel Zoids, Nearchan Fan Art, tapos yung bago kong collection uli, What If, Crypto Icons. So, yung pinaka-favorite kong collection ko, Abaddon's, The Miracle Stones. So, yun. Kayo nang bahala doon. So, once na makakreate ka, lalagyan mo lang naman ng description yung collection, pati kung gusto mo lagyan ng profile
yung ano mo, or pwedeng wala din, di ba? Tapos, ayun, yun lang yun eh. Tsaka pangalan ng collection, syempre. So, yun yung step 1. Create a collection. Sa step 2 naman, choose your art to mint or to be created as an NFT. Remember, once na yun na yung na-create nyo, nakapangalan pa rin sa inyo, pero pagmamay-ari na nung magko-collect, yung copy nun. So, huwag kayong magagalit kung para bang binibenta nung collector yung art nyo sa iba kahit nakapangalan sa inyo. Which is, i-explain ko mamaya kung bakit hindi nyo kailangan mag-alala. Kasi yun nga, NFT siya. So ito, kunyari, pipindutin mo tong symbol na to. Remember, yung art nyo dapat hindi lalagpas ng 16 MB. 16 MB. Ngayon, pag lumagpas ng 16 MB, hindi tatanggapin ng paras. Dati, may restriction siya na dimension, 64 by 89, if I'm wrong, if I'm correct. If I'm wrong. 64 by 89. Pero nung nag-update sila, wala nang kahit anong tawag doon, restriction. Yung size na lang. Pero advice ko sa inyo, portrait yung inyong card. Kasi nga card, create card. Wala namang card na landscape. It's little weird. Anyway, ito, kaya nga. So, once na ma-choose mo na sa computer mo kung ano yung ilalagay mong art, ito yung lalabas. So, napili ko yung one of the rarest and best card and artwork na nire-represent yung best namin, isa sa mga pioneers. Anyway, step 3. Pag next nyo dun sa susunod na yung step 3 is yung name, description, and copies. So, ayun nga, dito medyo masela na to. Kasi hindi nyo na mababago yung part dito maliban sa copies. Kasi yung copies, pwede mo siyang i-reduce, pwede mong bawasan. Bawasan lang, hindi dagdagan. Bawasan lang. So, lalagay mo yung pangalan. So, akin, nilagay ko Batang Pasaway. Wala akong maisip eh. Tapos, nilagay kong description, every woman is looking for guwapo pero kenkoy, jologs pero caring, artist pero single. Diba? Napaka the best description. Batang Pasaway. Then, since rare nga siya, 1 copies lang. And then, dito sa part na to, dito kami nababaguhan attributes, pero parang dagdag siya pampabongga sa card. Attributes. Pwede mo siyang lagyan, pero pwede ring hindi. Depende sa'yo. Nasa sa'yo naman. Ikaw nang bahala dyan. Type and kung ano man yung nandun. Pwede mong ilagay male, tapos angry. Parang ganun. Attributes lang naman. O kaya naman, yan nga, nilagay ko crazy, tapos 1,000% crazy siya. Diba? Yan. Step 4 is, ito yung sinasabi ko kanina kung bakit huwag kayong mag-alala kung binibenta ng ibang paras users yung art nyo o yung copy ng art nyo. Yung royalty is parang porsyento nyo. Sa akin, nilagay ko dito 15%. So once na may benta niya yung card ko na binili niya, sabihin natin for about 15 year. Tapos 15% yung royalty ko. May 1 year ako dun. Tama ba? Tama, di ba? Kasi 15 year. Tapos 15%. Mali pala. So anyway, basta may porsyento kayo doon pag naibenta ng iba. So, dito naman sa sale price, kung mapapansin nyo sa dalawang picture na to, magkaiba. Dito kasi may put on marketplace. Pag di nyo pinindot yan, hindi yan nakabenta sa market. Hindi siya makikita sa marketplace. Pag pinindot nyo yan, lalabas yung sale price, tapos pwede nyo na ilagay kung ilang near or kung magkakano yung near. So kung mapapansin nyo, nilagay ko dito 100 near, which is equivalent to 918
dollars. Hindi naman siya stable yung value ng NIR sa dollars, pero kung ako tatanungin, kami mga pioneers, yung mga talagang experience na, malaki na ang NIR. So, maswerte kayo. Ngayon, since rare yung card, 100 ko na. And after nun, step 5 is i-create mo na siya. Kasi pag next mo na dito sa sa step na to, lalabas na tong part na to, which is i-create mo na siya. Kung mapapansin nyo dito, nandito yung mga market data niya. So yung price 100, receive mo 80, royalties 15, and fee is 5N. So, wag niyo nang alalahanin kung bakit parang ang laki ng bawas, ang laki nga ng presyo. Kasi diyan din kumikita yung blockchain, yung yung paras. Pero mas malaking kita mo kaysa doon sa kaltas nila. So don't worry. Pagka-create nyo yan, lalabas na yan sa marketplace. Yun. Once you are verified, many features in Paras will be granted to you. So, ayun nga. Mamaya i-explain namin sa inyo yung mga features kapag verified ka na. So, ito yung example or makikita mo sa profile mo kapag verified ka na. Kapag hindi ka pa verified, lalo na kung bago ka, wala to. Itong verified creator na nakalagay sa ilalim ng profile picture mo. So, notes to remember. Make sure your links you will put in your profile is reliable and active. So, dapat kung ano yung legit na account mo or social medias na ilalagay mo doon, yung link na nandun, is dapat reliable kasi mas tatagal yung pag-apply mo kung medyo pabobo-bobo maglagay doon. So, please, yung active naman, yung talagang pang-art mo, fill up the document link for higher chance to be verified faster. Yun yung nasa Discord ng Paras. So, ayun nga, ini-encourage ko kayo at namin na mag-join kayo ng Discord ng Paras. Kung wala kayong Discord na app, mag-download kayo. Gawa nyo ng paraan sa laptop or sa phone. Kasi kung gusto nyo talagang kumita gamit yung art nyo, dapat adjust kayo. And then, create 3 cards. Yung kaninang in-explain ko na paggawa ng card, gagawin nyo ng 3 beses yun. For at least 3 cards para maging ma-verified talaga kayo. Yun yung requirements niya sa Discord na nakalagay na how to be verified. So, yun. Sana na-gets nyo yung notes to remember. Okay, next topic tayo is yung features. So, sa features, nilagay ko ay yung marketplace exposure. Public features, publication features, which is yung one of the best paraan para ma-promote mo yung maraming card, especially 6 na cards. Kasi sa publication, 6 na cards yung pwede mong i-share in just one link. So, yun yung parang parang promotion, advertisement, commercial advertising, announcement exposure, and events participation. So, itong mga features na to, available lang sa mga verified creator. Rinig niyo pa ba ako? Kasi kinakabahan ako pa kanina salita ako ng salita dito eh. Can anyone confirm if I'm still heard? Okay. Okay. Salamat. Wait. Okay, sensya na may lang kasi pumapasok. Anyway, yun. So, diretso na tayo sa marketplace exposure. So, sa marketplace exposure, is yung makikita sa market yung gawa mo. Yung, makikita nyo to. Ganyan yung itsura niya. Tapos, pwede siyang i-scroll down. So, pag in-scroll down yan, talagang hindi mauubos yan kasi ang dami na talagang nasa market. At kung mapapansin nyo, meron dito sa ibabaw ng market ng mga categories. So, dyan, pwede nyo ilagay yung mga categories ay yung mga card nyo. Link. May link yung card nyo eh. Copy link nyo lang sa hypens. Hypen ba tawag doon? Yung 3 tuldok na makikita nyo sa card pag pinindot nyo. Ayun. Merong landscape para sa mga mahilig gumawa ng landscape dyan, yung mga
Nature, or may mga kilala kong artist dito nandito si Ate Ri, si Ray, mga ganun. Ang gagaling nilang gumawa. Pixel art, yan, kahit yung simpleng ito, pixel art to, binibili yan ng mga collectors. Kaya kahit di kayo sobrang galing talaga sa art, makakabenta pa rin kayo dito. Basta grind at grind lang. Illustration, yan. Yung mga abstract and characters. So, marami kayo mapagpipilian. Itong card for card is for event yan. Kumbaga monthly na kasi yung event na yan. So, kung kasama ka sa verified ka na, makaka-join ka na nan. Second feature is yung publication. Features and advantages niya. So, anong pinagkaiba ng publication? Kung kita na nga sa marketplace yung yung aking card, 'di ba? Yung publication is para pang maramihan talaga. So kung mapapansin niyo, ito yung publication ko sa favorite collection ko. At least nakaipon kaagad ako within 3 days ng 42 years. Nagulat ako doon. Talagang doon ako ginanaan sa buhay. 42 years. In 3 days lang. Pero hindi pa ubos yung collection ko dito lahat. Talagang napili lang talaga. So, dapat marunong ka talagang alamin yung mga collectors mo, mga gusto nila. At yung mga timing. Siyempre, may timing yan eh. Hindi lang pagkakataon, makakabenta at makakabenta. May mga time na matumal talaga. Yan, sa publication, mapipicture din siya dito sa homepage pa lang ng Paras. So, ayun. Maswerte ka, makikita ka agad ng collect. Uy, ayos to Huli itim na pusa First time ko makakita ng itim na pusa Diba, mga ganun. So pag gusto nyo gumawa ng publication, makikita nyo lang din siya dito sa profile nyo. Teka, balik tayo doon sa si Crazy. Ayan. Ito. Makikita nyo dito, meron ditong create publication. Create collection and create publication. So doon, pwede nyo yung gumawa at ito makikita nyo. Yan. Ito makikita nyo. Merong title. Yung iba kasi nakakalimutan nilang pindutin ng title para ilagay yung title. So remember, wag kayong mataranta. Dito nyo ilalagay yung title. Pipindutin nyo lang, tapos ta-type nyo, ha? Yung mga medyo lang din, lutang Tapos, tell a story. Dito hindi nyo naman kailangan literal na kailangan gumawa ng story. Pero more on story talaga ang purpose ng publication. Kasi may mga storyteller talaga dito. Magagaling na artist magkwento. Anyway, pwede ka rin lang dyan na promo, ganyan na. Hey, if you buy one of my card, meron kang freebies na ganito. Diba? Pag binili mo tong cute kong kawaii na Near-chan, meron kang hubad-hubad na Near-chan. Meron akong kilalang artist dyan Sana nandito siya. So ito, mapapansin nyo, ito yung simpleng publication ko dito sa latest na collection ko ngayon sa C4C. So ayan lang, simple lang. Title nilagay ko, tapos yung content nilagay ko dito. Tapos ito yung mga cards. So ilalagay niyo yung cards niyo dito, yung link ng cards niyo. So ayan, pag share niyo sa Twitter, sa IG, or sa Facebook, pag pinindot nila yung click, pupunta siya dito sa ganito. So parang easy, na siya, one package promotion. Yung sasampal mo na lang sa collector. Pre, ito, bago. Hindi yung paisa-isa ka na lang nagbibigay sa kanya ng link ng card. Yun. Para sa mga verified yan Ngayon, ito, featured. Iba pa to sa publication at sa marketplace. Sa featured, talagang binibigyan ka ng pansin ni Paras. Sa featured na to, mas matagal yung chance na makita at ma-expose yung publication mo. Sa publication kasi dito, pag may naggawa ng publication latest, matatabunan yung iyo. Kahit i-update mo yung publication mo, hindi siya babalik sa ibabaw.
matatabunan lang din siya. So dito sa featured, intact siya. Kasi sa akin, nagpa-feature ako kay Andini. Lumabas siya dito, yung Abaddon ko. Kung mapipindot ko lang to kung mapipindot ko lang to, ayun, makikita niyo yung Abaddons na featured akin. Ngayon, ayun, yun yung mga features na meron sa sa pagiging verified creator. Ay, meron pa pala yung events participation. Yun. Pag verified creator ka, pwede kang sumali ng card for card. Yan. Sa ngayon, yun pa lang ata yung parang constant nilang event every month. Yung paramihan ng benta at paramihan ng collection ng mga collector. So, mananalo ng yung 10 na artist, mananalo ng $200. Hati-hati na sila doon, which is $20 na sila. Malaki na yun. Sa collectors, 300. Sa 10 collectors din yun. So, yun. Pag hindi ka verified, sayang naman, hindi ka kasali sa event. Meron din pa-event ng Near Chan. Kakatapos lang ng last 2 days. Sana manalo naman yung kasama namin dito. Ayun. So, yun yung features na advantages na yung pagiging verified. Kung hindi ka pa verified, hintay ka lang. Kulit-kulitin mo ng onte yung mga main or founder or mga dev team sa Discord. Yung iba kasi kinukulit nila kaya yun na sa agad sila. Next is yung pro tips and guidelines. So ayun, kung nandito pa si Miss Ree. Hi Miss Ree, nandito ka pa ba? Miss Ree? Ree Francisco? Eh, teka lang, nag-update ako ng card. Teka. So, ayun nga. Si Miss Ree ang isa sa mga pinaka magagaling magbenta ng kanyang art. Aminin ko na personally, kung ikukumpara siya sa mga magagaling talaga, sabihin na natin nasa average si Ate Rino, si Mama Ree. Average yung kakayahan, capacity. Pero since sobrang galing niya magbenta. Sobrang cute niya gumawa ng mga art. Talagang mas benta siya kaysa sa amin. Tapos mas mabilis siyang gumawa. So, advice din sa inyo, dapat consistent kayo sa paggawa. Yun. Kasi doon kayo makikilala ng collectors. Miss Ree, ready ka na? Okay na. Nag-update kasi ako ng pang-cardboard cards. O, diba? Tingnan nyo habang nag-aana tayong paras to. Hi guys, good evening. Ayan. Okay, ko na lang Ayan, saglit lang. Magbibigay lang akong tips. Pero hindi naman siguro applicable. Minsan applicable, minsan hindi. Minsan matumal, minsan mabili. Depende pa rin yun sa trip ng ibang collectors. Yun na yan, mystery. Yun yung may advice mo sa kanila. Okay, since medyo busy si Miss Uy, unstable ng internet ko. Sige. Ako na lang din. Pasensya na. Okay. So, ayun nga. Tulad nga sabi ko, si Miss Ree ang queen of marketing namin sa Paras. Sobrang galing niya talaga. Anyway, ito yung mga pro tips and guidelines na pwede namin ma-share sa inyo. Which is, ito pa lang yung alam namin. Hindi namin masasabing legit na talagang expert na kami. Kasi ilan sa amin, hindi pa namin talaga alam yung buong ecosystem ng NIR. More on Paras lang kami. Paras, tas Ref Finance. Anyway, ito yung pro tips namin. Kanina, di ba sabi ko sa inyo yung may royalty? Yung royalties is percentage siya na
pwede ka pa rin kumita kahit hindi na nasa sayo yung card. Kadalasan kasi, pag bumili na yung collector sa'yo, tapos sa price lang ng, sabihin natin, 5 near coins, tapos nabili niya sa'yo, ibibenta niya na mas malaki yon, which is mas maganda. Kasi may porsyento ka, tapos mas malaki yung kikitain mo porsyento kasi mas malaki yung price na nilagay niya. Diba? So, ayun, advice namin, pag maglalagay kayo ng royalties, eto, yung royalty ng card. Yung royalty ng card, lahat na yan sa bawat copies. Huwag kayong mag-alala. Hindi na mababago to once na mailagay nyo. Kaya, think about it. Kasi medyo may mga collectors na maselan sa royalties. Gusto nila mababa lang yung royalties kasi bawas sa kita nila yon. Anyway, advice namin sa inyo, dapat 10% to 30% lang. 10% to 30% lang para hindi maging parang mawala ng gana yung tumingin ng card sa inyo yung collector. Ayun. Advice ko sa inyo, 10 to 30%. Pag normal na lang, 10 to 20% lang ako eh. Pero pag since event ng C4C, yung iba inaabot ng 30%. Advice sa akin yan ng mismong co-founder, si Sir Afik. Dapat kapag C4C, dapat tinaas mo na ng 30% kung talaga mahalaga sa iyo yung card. Yun. Uplisting yan. Uplisting or update listing. Or which should I say, update price. Ito. So, pag kiniklik mo yung card, kapag nasa PC ka, ganito itsura na. Yan. So, dito nyo pwedeng i-update yung presyo ng card nyo. So, sabihin natin, parang di siya mabenta kasi masyadong mahal. Pwede nyo babaan. Pwede nyo ring same na amount or same value ng price para lang umangat siya sa marketplace. Yung parang makita ko uungat. Kasi technique namin yan para makita kagad ng collectors. Kunyari, umaga namin siya na create. I-uplist namin siya ng tanghali para nasa ibabaw ulit. Siyempre, may mga create ulit, napapatungan siya. I-uplist ulit namin, nandun siya ulit. Diba? Yun yung technique namin. Suggest namin 3 times a day. At least. Lalo na kapag sikat na sikat yung gawa mo. Ayun. Yun yung mga technique na i-share namin sa inyo para hindi natatambak yung gawa niyo. Next is, ayun. Ayun nga. Ito makikita nyo. Pag pinindot nyo yung update price, ito lalabas. So, sa akin, 3N lang yung near gen ko for 3 copies. 3 copies lang siya, tapos 3N lang. So, lalagay mo dito yung presyong gusto mo ilagay. Tapos, update listing. Tapos yun na yun. Pupunta siya sa near wallet mo. Hingi siya ng permission. I-allow mo pa yung transaction. So, i-allow mo lang. Go lang yun. Huwag ka mag-alala. Hindi yun i-hack. And marketing strategy. Yan. Ito talaga dito expert si Miss Ri at yung ibang talagang kumikita na dito na mas malaki, mas mabilis kaysa sa akin. Kung tutuusin, parang halos 5 months. 5 months na akong nasa Paras. Pero mabagal yung kita ko kasi medyo mabagal din ako gumawa. Medyo hindi inconsistent kasi nga may mga ginagawa din dito. At medyo mahina yung laptop ko. Which is medyo, hindi naman excuse dapat, hindi excuse dapat yun. Pero ayun nga, mahirap din. Pero si Miss Ri, sa cellphone lang siya. Cellphone lang ginagamit niya. Pero consistent siya. Tapos ang cute ng mga gawa niya. So yun siguro yung nakatawag pansin sa mga collectors. Tapos 1 month lang promise. 1 month lang nakapag-withdraw siya ng 64K pesos. 64K pesos. Yung wallet ko nun, parang 15K pa lang laman ng
wallet ko nun, siya 64K na. Grabe. Talagang doon ako na in love. Na humanga. Okay. Ayan. So, marketing strategy is share your NFT or publication in social medias using the links of your cards. So, yun nga. Kung mapapansin nyo dito, etong hypen na to, itong tatlong tuldok na to, dyan yung mapipindot, weird na. Makikita. Pag pinindot nyo yan, may lalabas dyan na copy link, share to, which is masishare mo siya sa yung link niya sa Facebook, Twitter, tsaka Telegram. Yon yung tatlong yon. Tapos, update publication. Parang yun ata, yung pangatlo. At yung pang-apat, reduce copies. Kung saan pwede nyong bawasan yung copies ng card. Once na ma-reduce nyo, hindi nyo na pwedeng madagdagan. Gets nyo? Sana tandaan nyo din yun. Medyo maselan din yun eh. Baka magtaka, paano ko po dagdagan? Diba? At remind ko lang din pala, once na maubos na yung copies ng lahat, yung lahat ng edition ng card nyo, at parang gusto nyo pang magbenta pa ulit ng bago, wag na. Wag nang ganun. Wag na kayo mag-create ng same artwork. Kasi mawawala yung pagiging rare or yung credibility nung kasi sabihin natin, 3 copies lang eh. Siyempre, rare yun. Doon papasok yung law of demand and supply. Mas counting supply, mas mahal. Mas marami, mas mura. Gets nyo? So, yun. Sana mapag-aralan nyo din ng madali lang matutunan yun. Gets nyo naman yan. Parang nagtitinda lang kayo ng sisiw na may kulay. Ayun. Share your NFT or publication in social medias. Yung tags and hashtags or keywords is kailangan nyo din. Lalo na yung mga pag may kilala na kayo, connected na kayo sa mga collectors, kapwa artist, need nyo yun. Kasi tutulong din sila mag-share ng inyong NFT and mga gawa. And reach out to collectors if necessary. Hindi namin nire-recommend pero kung kailangan mo talagang lumapit, kunyari, siya yung laging suki mo. Pwede mo siyang lapitan. Minsan kasi collectors na lumalapit sa'yo. Pwede mo siyang lapitan. Hey, how are you? I wish you have a good day, ganyan. Then, I noticed that you love my artwork. I love your artwork too. Ganyan. Tapos pwede na kayo parang medyo mag-simp ka, ganyan. Bigyan mo ng konting lambing ba? Hindi yung, can you buy this, can you buy my art, my card? Because it feels like I don't, mga ganun, medyo off, sa kanila, turn off, nakaka-turn off. Dapat lambingin nyo. Relationship with collectors is the best. Ngayon, meron na akong friend na, hindi ko masabi collector eh, para siyang tagatulong lang mag-share. Pero okay na din yun. At yun yung tips namin na may share sa inyo. Kung meron pa kayong may share guys, Sir Ben, yung mga pioneers na nandito, baka meron ako nakaligtaan na may share. Pwede kayo mag-speak up. Ayan, testimonials na kasi susunod eh. Testimonials. Kung nandito lang sana nandito ba si Sir Jello? Sir Jello, nandito ka po ba? Sir Jello? Sir Jello. Wait, let me find him. Ayun si Darrell. Darrell, pwede ka ba magsalita? Kahit saglit lang. Hello, sir. Narinig ba ako? Yan. Ay, hello. Hello guys, ito si Darrell. One of the, talaga mabenta din yung gawa niya. Ewan ko paano niya nagagawa yan. Pero, yun nga, gusto ko i-share sa inyo kasi medyo nagkaroon din siya ng issue. Pero ang galing din niya makabalik tulad ni Sir Jello.
So, take it away, Darren. So, ayun. Ako din yung syempre lahat naman tayo nag-umpisa sa parang pag nag-start tayo sa paras, isipin natin ang tumal naman para ang hirap makabenta. Pero ang tips ko lang is um, makiramdam kayo kung ano yung meron sa paras, kung ano yung meron sa NFT, kung ano yung mas mabenta. Kasi minsan, kapag makita natin yung mga sold na card, hindi natin ina-expect na, ito pala yung mga gusto ng mga artist na napaka-rare naman ng ganitong art na kapag, simple lang tong art na to pero nasa sold. Dapat ganun muna yung gawin nyo dun sa paras, kung ano yung environment sa paras. Tapos, huwag kayo mawala ng pag-asa. And isa pang tips, yun talaga, kailangan nyo ng interaction lalo na sa mga collectors. So, kailangan talaga need nyo ng mga social media account. Yun nga, Telegram, especially talaga Twitter. Ganun. And tips ko din sa pag gagawa ng art, huwag kayong mawala ng pag-asa na kapag ginawa niyo yung art tapos hindi nabenta. Okay lang yon. Basta ang gawin nyo, gawa kayo ng gawa ng art para meron pagpipiliin yung mga collector tapos i-advertise nyo sa kanila. Tapos yung pakikipag-communicate nyo sa mga collectors, isa pang tips is hindi kayo magiging tunog na seller kayo. Na parang sinasabi nyo sa kanila, ay bili ka nito, bili ka ng ganyan. Kailangan kapag nakikipag-communicate kayo sa mga collectors, parang sila lang tayo, makipagkaibigan kayo, share your thoughts, share your story. Kasi mas gusto nila ng mga collectors yan. Ayun yun sa experience ko, lalo na kay Ma'am Stacy. Gustong-gusto daw niya ng mga collectors na nakipag-interact kayo. Isa yun sa mga tips. Kailangan interact with collectors. And yun nga, nagkaroon din ako kasi ng issue dun sa cards ko noong una sa Crypto Panda na meron akong na ginawang parang inspiration dun sa art ko, which is mali. So, syempre, accept mo yon na mali ka doon. Napagsabihan ka doon. Tapos, ang ginawa ko, gumawa ko ng ibang art para malinis yung pagkakamali mo na yon. So, ganun na. Huwag kang ma-down sa sarili mo na kapag nasabihan ka na may mali ka, gawin mong strength yon. Gumawa ka ng bago, gumawa ka ng magagandang arts, inspire other, ganun. And support everyone din sana. Ayun po. Ayun. So, ayun yan. Napaka-inspiring, di ba? So, ganun din yung nangyari kay Sir Jello. Nagka-issue siya about sa copywriting. Kasi sa Paras, ayun, buti na lang. Yung issue na yon, meron sa Paras na tinatawag na red flag. Pag na red flag account mo, malaki yung chance na pumangit yung reputasyon mo sa mga collectors at wala nang bumili sa'yo. Pero may chance naman na mawala yon. Basta mapatunayan mo na di mo sinasadya or hindi mo gawa yon or talagang sa'yo yung gawa na yon. So please, para sa mga bago, ingatan yung mag-fan art. Dito kasi sa NFT business kasi to eh. Huwag kayong masyadong mahumaling sa fan art. Pag po-portrait as reference, okay lang. Kasi gano'n naman talaga pag portrait. Portrait nga eh. Kasi kailangan ng reference. Pero fan art is medyo, kunyari, mga popular na games or usually mga anime. Lalo na yung gawa ng iba tapos ginawa mo from the scratch. Pero same lang din, nasa internet, nasa Pinterest. It's a red flag. We don't recommend that. As long as original ka, consistent, patient, hindi yung pasyente, may patience ka, at creative. Creative. May bibili at bibili sa'yo. May collector na darating. Sa akin, meron na akong friend na artist, kapwa artist. Talagang inaabangan niya yung Abaddons ko. Hindi lang talaga ako makapaglabas kasi syempre kailangan ko rin sumabay. Kasi medyo mabagal akong gumawa pag ginawa ko yung collection ko na Abaddons. Kasi talagang pinupuro ko siya. Gusto ko talagang yung Abaddon collection ko kasi nga
yun yung gusto kong magawang movie or comics or kahit anong uri ng paraan para mai-share ko yung kwento. Siyempre, kung gagawin ko yung art mo, di ba, dapat to the highest level na. So, yun. Pero sa NFT, hindi mahalaga kung sobrang high quality or sobrang pangit ng gawa mo. As long as consistent ka, magiging trademark mo yun. Kung magsawa man sila sa'yo, gawa ka ng bago. Tulad nga sabi ni Daryl, mag-move on ka, mag-adjust ka. Kung hindi mo type yung mag out of comfort zone ka, hindi mo art style to, mag out of comfort zone ka. Yun lang yun. Kasi the more you can adapt, go with the flow, may chance kang kumita talaga. Lalo na yung consistency talaga. Si Miss Ri talagang idol ko eh. Di ba, Miss Ri? Di ba? Di ba? May magsasalita pa ba dyan? Yung may experience na gusto i-share? Baka may gusto kayo i-share dyan? Yung mga si Sir Ruben. Si Sir Ruben parang tahimik Baka masira yung pakikinig. Ayun. Meron pala si Parsival. Ayun. Ito nagtanong sa akin sabi sa akin ni Parsival, how not to get red flag. Ayun nga. So, yun nga. Bawat gagawin yung art, make sure na talagang unique. Yung hindi talaga itsurang ginaya. Merong nagsabi na inspired po ako eh. Lahat tayo inspired. Pero yung kopya talaga, parang lang yan eh. Quiz. Kinopya mo yung pati yung penmanship nung katabi mo. Pangungopya na yun. Copywriting na yun. So, ingatan nyo yun. Tapos, wag kayong tamarin. Pahinga, pero wag tamarin. You can cry, you can rest, you can mourn, but you cannot quit. You gotta do it, Tsaka may mga iba't iba pang paraan para kumita sa NEAR protocol. Napakalawak ng ecosystem ng NEAR. So, kung medyo tinatamad ka na talagang parang wala talagang bumibili sa'yo, yun. May mga chance pa. Pwede ka mag-invest, pwede kang maglaro para kumita, parang Axie lang. So, marami kayong options dito. Ayun. Ilang ma-share namin sa inyo. May mga tanong pa po ba yung ibang mga bago, yung mga legit na tanong at question and answer na po tayo. Tension at medyo hindi ko napansin yung chat. Wala na po ba magtatanong? Pwede po kayo mag-speak up. Pwede kayo mag ng mic. Mga tips na sila. Ayun. Sige, sir. Hello? Ayun, may nagtanong. Ano pong mangyayari kapag na red flag? Ayun nga, tulad nga nasabi ko kanina, medyo masisira yung reputasyon mo. Meron kaming mga kapwa artist na nasasabihan kaagad namin bago pa sila ma-red flag. Yung na-warningan na namin kaagad. So, ayun. Fortunately, na kaagad sila, na apprehend kaagad bago sila ma-red flag. Which is, pag na-red flag ka talagang, para kang sinaksak sa likod. Kahit, tapos ikaw yung ikukulong. Gets nyo? Sinaksak ka na sa likod, ikaw pa yung ikukulong. Parang gano'n yung feeling pag na-red flag ka. Parang mawawala lahat ng collectors mo, lahat ng humahanga sa'yo. Ganun talaga. Pero kapag marunong ka talagang dumiskarte, tulad nga ni Sir Jello and ni Daryl, nainggit nga ako sa kanila. Ang galing nila magbenta talaga. Yun talaga parang gusto ko na rin ma-red flag kasi parang tumataas yung
nakikilala ako, no? Parang celebrity lang. You can ask kahit sino yung magaling sa publishing. Ayun. Opo. Pwede kayong magkonsulta sa mga dito. Mga magagaling mag-promote. Si Miss Ri talagang gusto ko i-recommend sa inyo. Ngayon si Sir Jello tsaka si Dadare. Anyway, sino pa may tanong sa inyo, guys? Baka may magtanong dyan. Hindi ko pa Ayun. Thanks daw. Anybody, guys? May tanong pa po ba kayo? Para after nito kasi tapos na tayo. Baka hindi na rin may tanong later on. May nagsisigawan. Anyway, please add nyo kami sa FB. Kami mga friends. Type ko nga yung pangalan ko. Prince Galileo. Yan. Ay, at direct. Direct to. Wait lang. Prince Galileo. Pag nakita niyo yung parang cartoon na may dalawang espada sa likod, ako yon. Ayun, paano mag-cash out? Actually, ang dali lang ng sagot dyan eh. I-add nyo lang si Sir Ben, tapos siya na yung kausapin nyo. Pero sa pag magka-cash out, pag gusto niyo maging independent, pag gusto niyo yung kayo lang ang withdraw, need yun ng Binance. Kailangan nyo ng Binance. So, pag may Binance ka na, kailangan mo rin ng ID, government ID. If I'm correct, it's either lisensya, driver's license, passport, tapos yung isa ay hindi ko alam eh. Basta government ID, GSIS or SSS, voter's ID. Ayun, sabi ni Sir Ben, voter's ID. Maximum na pwede i-cash out if may idea lang po kayo. Di namin alam yung maximum, pero yung minimum, 10 near ang pinaka-minimum. So, pag gusto mo makapag-cash out, at least sana may 10 near ka na nailagay sa Binance. Kasi yun yung pinaka-minimum. Correction lang, Prince. Sige, sir. Yung minimum bale 2 year lang. 2 year na? Ba't dati 10 year lang? No, 10 USDT. 10 USDT equivalent to 2 year yan. Yun yung minimum sa Binance. Okay. So alam niyo na 2 years. So pwede na kayong bumili ng pang t-shirt nyo pag nakaipon na kayo ng 5 year. Ayun, maximum pwede kasi ako sa GCash eh. Usually karamihan sa amin GCash nag-withdraw. So, ang alam ko, ang maximum na pwede mo ilagay sa GCash is 100,000. 100,000 po, no? Sir Ben, kung tama ba ako? Hindi ko pa nasubukan mag-cash out ng 100,000 eh. Pero yun ang sabi sa akin, hanggang 100,000 pesos lang yung pwede mo mailagay. So, I guess, yun. Huwag kayo mag-alala pag may natirang near sa Binance kasi hindi mawawala yun. Unless hindi nyo mabuksan yung Binance nyo. Mahirap yun. May merch po ba ang Near? Actually, meron, di ba? May nakita akong naggawa ng face mask nila. May tatak ng logo ng Near. Tignan eh. Sino ba nag-post nun? Hindi ko maalala. Para actually, pwede kang gumawa. Sino ba? Actually, pwede silang gumawa ng merch ng sarili ng gawa. About sa Near, di ba? Opo. Ang galing na natuwa ako. Parang super basic. Parang gusto ko nang lagyan yung may Near na logo tapos mask. Opo. Ang galing na natutuwa ako. Anyway, ayun. Meron pa ba kayong katanungan, guys? May ask pa ba kayo? Tanong nyo na. Bigyan ko example. Makakahanap po ba ako ng GF sa Paras? Oo.
Oh, may single dito na Unrelated topic naman yan pero makakahanap ka dito ng kapwa artist mo na same din ng ng art style. Talagang marami dito nagve-vexel art. Tapos nag-convert sa voxel art. Yung iba nagti-3D art. Iba digital painting talaga. Ayun. Pero talagang mga weeaboo dito mga mahilig sa not real person, mga not real waifu. Diba naman kay Near-chan lang ang true love. I'm single ATM, pili kayo Near-chan, inyo na ako, joke. O yun guys. Prince, paano pala yung mga walang ID? Paano wala po ID? Yun lang. Kung wala kayo ID, hindi mabe-verify yung inyong account sa Binance. So pag ganun, ang one option niya lang, si Sir Ben. Si Sir Ben lang. Sir Ben ang inyong lapitan. Sa totoo lang, napakabait ni Sir Ben. Pagkakatanda ko, yung unang nagpa-withdraw sa kanya, binigyan niya pa ng extra na near. Gulat ako doon. Hindi sakto. Nag-withdraw less than 10 year. Tapos sinakto mo ng 10 year yung value ng pera niya. Sabi niya sa akin, ang bait ni Sir Ben. May pasobra. Grabe. PM is the key. Tama May naman. pa-contest pa yun dati, di ba? Opo. Naumaling Naumaling kayo talaga dito, guys. Parang yung dito, advice ko sa mga bago, di ba, may mga times na sasabihin kayo ng magulang nyo ng mga kaibigan nyo. Bakit ka nagaganyan-ganyan pa? Drawing ka ng drawing. Tanda-tanda mo na, nag-drawing ka pa din. Tanda-tanda mo na, nagko-coloring ka pa din. Wala ka namang kikitain dyan. Kahit nagko-commission ka, hindi ka mabubuhay dyan. Di ba, may mga ganun. Ngayon, meron akong na-withdraw. Sabi ng nanay ko, anak, ikaw na ng 3 buwan natin bills, ha? Grabe. Alam mo yung parang ang proud sa sarili mo, tapos parang sampal din sa magulang mo na, di ba? Di ba? Parang hindi ko sinayang yung oras ko sa pag-art. Kumbaga sinunod ko lang yung passion ko. Pero syempre, to be honest, real talk lang. Masarap dito sa para sa Near. Maraming options. Since artist tayong lahat, wag tayong magsettle sa isa lang. Kasi true artist never settles. So, kailangan natin mag-adapt. Kailangan nating mag-iba ng paraan. Kailangan natin maging madiskarte. So, ako medyo nakaipon na ako. Pwede na ako bumili ng bagong PC. Maraming salamat sa Paras. Maraming salamat kay Miss Corina kasi si Miss Corina talaga nag-invite sa akin. Ayun. Maraming salamat sa lahat. So, sana kayo din. So, ayun po. Guys, wala na ba kayong itatanong? Stop share ko na to. Mukhang wala nang magtatanong. So, Sir Ruben, ano po, tapusin na natin? Sige, tapusin na siguro. Okay. So, everyone, dito na po tayo nagtatapos. Sana may natutunan kayo. Add nyo lang kami sa FB, guys. Yung mga nasa, yung FB group ng Near, please mag-join kayo doon. At may GC din kami ng Paras HQ. Doon kami nagkukulitan. So, ask nyo lang kami para i-add namin kayo. And please, download na rin kayo ng Discord, Telegram, Twitter. Kung hindi kayo mahilig mag-Twitter, kailangan nyo na mag-Twitter talaga. Tsaka, sa Instagram, yes, kailangan nyo rin mag-Instagram kahit pa paano. Kasi meron ding mga doon din tumitingin. So, ayun. Good luck, guys, sa mga bago. Family, welcome to the community. Goodbye. See you at the FB.
Okay. Tayo mag... Bona.